Okay, ito na po ang ating lesson 6, mga kapatid. At ito po ay mayroong pamagat na Paul's Conversion on the Damascus Road. Acts chapter 9 po yan, mga kapatid. Now, pag-aralan muna natin, sino ba si Apostol Pablo? Who was Paul? Paul was a Jew. Hudyo po siya. But he was born in the Roman city of Tarsus. Kaya nga, sa Bible study ni Brother Dennis, mayroon po siyang Bible series din. Bible study series din na may pamagat na Paul of Tarsus. He was proud of his Jewish heritage. As he describes in Philippians 3:5, sabi niya, mga kapatid, circumcised on the 8th day of the race of Israel, of the tribe of Benjamin, kaya Benjaminite po si Paul, a Hebrew of Hebrew parentage, in observance of the law, a Pharisee. Kaya, grabe talagang, po siya, very religious, Hudyo talaga siya, hindi lang basta Hudyo, kundi Pariseo. Sabi niya, tinuli ako sa 8 araw. Ako'y isang tunay na Israelita. Actually, sabi niya, ako'y buhat sa angka ni Benjamin. Totoo akong Hebreo. Kung sa pagsunod sa kautusan, wala na tayong dapat pag-usapan. Ako ay isang Pariseo. Kaya si Paul was so passionate and devout about his religion bago po siya naging isang Kristiyano. To the point na ipakulong niya ang mga mananampalataya at ipapatay niya si Esteban na lingkod ng Diyos. Kaya mga kapatid, alam po ninyo, binulag siya ng Panginoon dahil mali ang kanyang nakikitang pananampalataya. Kailangan niyang makilala si Jesus at tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah! But how did the change from Saul to Paul happen? And when? Ayan, dapat malaman din po natin yan sa istorya ng church. Kasi malimit mabanggit po yan ng mga preachers. Yung dating Saulo, ngayon naging Pablo. The change is commonly linked to Saul's conversion on the Damascus Road. Laging binabanggit po. Pero ang totoo po yan, hindi naman kaagad-agad na napalitan yung pangalang na Saulo sa Pablo. Hindi po. When the Lord Jesus commissioned him to take the gospel to the Gentiles, ang totoo niyan, Saulo pa rin talaga ang binabanggit sa Biblia na kanyang pangalan. Yung time ng kanyang conversion, still, sinabi ng Panginoong Kristo, di ba? Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Di ba? Saulo pa rin, hindi naman sinabi ng Panginoong Kristo na Pablo, Pablo. Saulo pa rin. Hallelujah. Sa Acts chapter 9, makikita po natin na talagang dinidescribe pa rin si Paul as Saul. It was not Jesus who changed his name on the road to Damascus. Hindi po si Jesus. Ang tanong, how did the change from Saul to Paul happen? Hindi po dapat natin paglabanin po yan. O dapat mag-away ang dalawang pangalang yan dahil parehas po na maganda rin naman ang kahulugan yan. Ang talagang nakikita kong reason is that yung custom po talaga noon, common. Kita niyo si Simon, naging Peter. Di po. Di po ba Now, in Acts chapter 13 verse 9, there, in this verse, describes the apostle as Saul, who was called Paul. From that verse on, Saul is always referred to in Scripture as Paul. Okay? Inadapt lang talaga ang pangalang Paul dahil may malaking advantage sa paghayo ng salita ng Diyos sa mga hentil. Because ang salitang Saul ay galing po
sa salitang Hebreo. At ang Pablo ay salitang Romano. Kaya madaling napasok ng salita ng Diyos dahil ang totoo po niyan, si Pablo po alam niya ang kultura, alam niya ang salita ng Roma. Kaya isa rin po pala yan sa ginamit ng Panginoon para si Pablo ay makapasok sa mga taga-Roma. And sabi nga ng mga Bible scholars, mas ginamit ang pangalang Paul dahil sa kahulugan ito. Because Paul means little or small. Kaya si Paul nakita ko na nang makilala niya ang Panginoon, he desired to become smaller in order to present Christ as greater. Parang yung sinabi ito ni John, mga kapatid, kay Jesus Christ. Sabi ni John, I must decrease that Jesus might increase. So in the book of Acts chapter 9, dito na po tayo mga kapatid, magko-concentrate. Sabi po dyan, in the meantime, Saul kept up his violent threats of murder against the followers of the Lord. So he went to the high priest and asked for letters of introduction to the synagogues in Damascus, so that if he should find there any followers of the way of the Lord, ibig sabihin, mga Christians po ito, he would be able to arrest them, both men and women, and bring them back to Jerusalem para po ikulong. So masama po talaga ang banta ni Saulo. Gusto niyang ipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Kaya nga, lumapit po siya sa mga pinunong pari ng mga Hudyo upang humingi ng kasulatan, parang go signal para gawin ang kanyang mga plano. At ito naman ay sinang-ayunan. Talaga pong mahirap ang kalagayan ng mga Kristiyano po noon, mga kapatid. Pero grabe ang kanilang pananampalataya talaga. Tuloy-tuloy talaga po sila sa paglilingkod. So, as Saul was coming near the city of Damascus, suddenly a light from the sky flashed around him. So mayroon pong liwanag. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? He asked. I am Jesus whom you persecute. The voice said, but get up and go into the city where you will be told what you must do. Kaya, kung makikita natin, very special ang calling ni Pablo. Nakita ko po talaga doon, mga kapatid, kung gaano po kakapangyarihan ng Diyos. Dahil kahit para na sobrang pagkarelihiyoso mo, sarado katoliko ka, sabihin pa natin ikaw na ang pinakamasamang tao, ay pwede pa lang magbago, mga kapatid. Kaya yung pagtawag ng Panginoong Jesus kay Pablo, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusip? Ang liwanag po, hallelujah, yung sinabi ng Panginoon kay Saulo. Kasi ang tanong ni Saulo sino kayo, Panginoon? Sabi ng tinig, ako, si Jesus, ang iyong inuusip. Nagpakilala po ang Diyos kay Saulo. Nagpakilala. Kaya sa lahat ng mga mananampalataya, napakalaking blessing po na tayo'y makakilala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dahil mga kapatid, kung naghahanap pa kayo ng ibang tagapagligtas, libang kay Kristo, nagkakamali na po kayo. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. So ito pong pangyayaring ito, dito po na-convert si Saulo. Dito na-convert si Pablo, mga kapatid. So what is conversion? Conversion is about change of life for Christ. It is about change that penetrates the surface. Hindi lamang sa ibabaw ito, mga kapatid. Hindi lamang superficial po ito. It is more than New Year's resolutions. More than scheduling church attendance. Hindi lang routine po ang pagiging converted.
lang yung ikaw ay nakikita sa mga fellowship, mga kapatid. This is more than shouting, praise the Lord, hallelujah. Hindi dito nasusukat pala ang tunay na converted, mga kapatid. Sapagkat ang conversion is about radical change. Radical change means complete, total, entire, absolute change. Hallelujah. Kaya si Pablo, mga kapatid, makikita po natin ang pagbabago sa buhay niya. Yung dating gusto niyang patayin, ipakulong, mga kapatid. Nung na-convert siya, halos yakapin niya at ipagtanggol ang mga mananampalataya. Makikita po natin ang pagbabago ni Apostol Pablo dahil po sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo kahit kamatayan man ang kapalit. Makikita po natin yung pagbabago, mga kapatid, sa kaisipan, sa damdamin, sa kalooban ni Apostol Pablo. Si Jesus Christ may sinasabi na pong born again eh. Ito po yung pagbabago eh. Ito yung conversion. Hallelujah. Naalala po ninyo, sabi ni Jesus Christ, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Sa book of Hebrews, mga kapatid, becoming a Christian involves a change of citizenship. Ibig sabihin, mga kapatid, yung ating pagkamamamayan ay hindi na dito sa lupa, kundi sa langit na. Murihin ng Diyos. Hallelujah. Si Apostle Paul sa Galatians chapter 4 verse 5, sabi niya, ang conversion is like an adopted child. Diba? Yung ikaw ay itinuring na anak. Yan. Sabi pa ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Oh, sipin po ninyo yan. Kaya dapat talaga, pag sinabi natin converted tayo, ay mayroon po talagang nakitang pagbabago. Now, tingnan po natin, mga kapatid, yung Damascus Road Experience. May tuturing, mga kapatid, ang conversion ni Apostol Pablo na experience, mga kapatid. Experience talaga doon po sa daan ng Damasco. Kaya napakaganda po, mga kapatid, na pangyayari ito sa buhay ni Apostol Pablo. A Damascus Road experience will change the direction of a person's life. Kaya maganda rin pong pag-aralan itong Damascus Road na po na ito. Ito yung experience na nagbago ng buhay ni Apostol Pablo. Galing sa pagiging reliyoso at naging apostol ni Kristo. Kung makikita natin, mga minamahal, mayroon tatlong bagay kung bakit ang ating pananampalataya ay nadidevelop. There are three major influences. Number one is tradition. Number two is reason. And number three is experience. Now, ano po, pastor, ang mga ito? For some, faith is incubated by tradition. It is passed down from father to son, from mother to daughter, from parent to child. Ibig sabihin, mga kapatid, na talagang may epekto ang pananampalataya dahil sa tradisyon ng isang tao. Kaya nga, kung ang mga parents, mga kapatid, ay ganito ang reliyon, ito po, mga kapatid, ay naipapasa rin naman. Pero nakakalungkot lamang dahil kung mali ang reliyon, naipapasa ito sa mga anak. At yung mga anak ay hindi na po ito pinag-aaralan pa. Dahil yan ang namana namin eh. Dito na kami na nagising eh. Dito na kami lumaki, pastor eh. Yun lang ang problema doon, mga kapatid. Pero pag tama ang pananampalataya, pag meron po talagang pundasyon na pananampalataya na kay Kristo, ay dapat po talaga, mga kapatid, iyan ay ipamana dapat sa ating mga anak. Kaya nga sa letter ni Paul kay Timothy, di ba? Sinabi mismo ni Paul kung saan ang galing yung ganda ng pananampalataya ni Timoteo.
galing sa kanyang grandmother na si Lois. Di ba? Galing sa kanyang ina na si Eunice. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Kaya makikita natin may effect po talaga. Kaya sa lahat ng mga magulang na nanonood ngayon, hallelujah, ayusin po natin ang ating pananampalataya, mga kapatid, sapagkat sa history ng church, napakalaki ng role, mga kapatid, ng mga naunang nanampalataya sa Diyos, sapagkat sila ang pwedeng makapagbigay ng influence sa mga susunod sa kanila. Another is, faith is developed by reason. Dapat po talaga ang pananampalataya, mga kapatid, pinapaliwanag. Actually, in the Bible, Peter wrote, sabi niya, mga minamahal, sa 1 Peter 3:15, be ready always to give an answer to every man that asked a reason of the hope that is in you. Sabi ni Pedro, mga kapatid, dapat maging handa kayo para sagutin ang mga taong humihingi ng kapaliwanagan ng inyong pag-asa. So, napakahalaga na mayroon kang understanding sa pananampalataya na iyong tinatayuan. Hindi po pwede, mga kapatid, basta na lang sasabihin mo na dito na ako namulat, dito na ako mamamatay. Mali po yan, mga kapatid. We must understand our faith. Hallelujah! Kinakailangan din, mga minamahal, ang pag-unawa. Sapagkat dyan din po nanggagaling ang pananampalataya. Faith cannot grow strong without clear understanding from the Word of God. Kinakailangan natin ang salita ng Diyos. At kinakailangan nating maunawaan din ang salita ng ating Panginoon para lumago ang ating pananampalataya. Walang kaibahan po yan sa pag-aaral. Kahit nag-aaral ka at nasa school ka, kung hindi mo inuunawa, iniintindi, hallelujah, ang pagtuturo. Ano, mga kapatid, ang iyong matututunan? Ang masama nga dyan, baka hindi ka pa makagraduate eh. So, ang faith din po, mga kapatid, ay nadidevelop by reason. Kaya tandaan po natin, napakahalaga ng Bible study. Kasi may mga taong mananampalataya na ang tagal-tagal na. Pero pag kinausap mo, parang wala man lang alam sa Biblia. Nakakalungkot, mga kapatid. Ang akin lamang po dyan, mga minamahal, ay yung nauunawain mo kahit yung mga doktrina na pundasyon ng ating iglesia. Napakahalaga po yan. And number 3, for many, however, faith is primarily rooted in experience. Yan. At yan galing si Pablo. Yung kanyang pagiging isang dalubhasa sa kasulatan bilang Pariseo, sinira ng experience sa Damasco. Sapagkat hindi niya maipaliwanag kung sa kanya lang sarili ang nangyari sa kanyang buhay habang siya ay nasa daan ng Damasco. Kaya si Apostol Pablo ay isa sa magandang halimbawa na sa pagiging isang born-again Christian ay mayroon tayong nararanasan, mga kapatid. Kaya hindi na po, mga kapatid, naging dati ang buhay ni Pablo nang makilala niya si Kristo dahil nagkaroon na ng pagbabago. Kaya hindi niya ito malilimutan, mga kapatid, sa kanyang buhay. Napakahalaga, mga kapatid. May dalawang bagay, mga minamahal, na hindi malimutan si Pablo na karanasan, na siya nagbago ng buhay niya. Ano po yun? Number 1 is the light from heaven. The light from heaven. Ilaw na nagbigay liwanag sa kanyang kapos na pananampalataya. Hindi ko sinasabing wala, kundi kapos. Kulang. Dahil hindi niya pakilala ng lubusan si Kristo. Katulad sa ating mga kapatid, kinakailangan din natin ang liwanag.
Hallelujah. At ang liwanag po na yan ay walang iba kundi si Kristo. Siya po talaga ang nagbibigay liwanag sa isang tao. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, in the book of John chapter 8, verse 12, kung hindi ako nagkakamali, Jesus said, I am the light of the world, and whoever follows me will have the light of life. Hindi po yung maipaliwanag ni Pablo. To the point, ang liwanag po na yun, na kung tutuusin, dapat liwanag yun, dapat makakita agad sila. Pero hindi ganun ang ginawa ng Diyos. Yung liwanag na yun ang nagbulag sa kanila. Dahil gusto ng Diyos na sa kanyang pagmulat ay isang tamang pananampalataya ay ang kanyang makita. Pangalawa, mga kapatid, is the voice of God. Boses na nagbigay sa kanya ng instruction para gawin kung ano ang tama. Ano ang boses po na ito? Ito ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya pag nagpapatuloy tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, pinapakinggan po natin ang boses ng Panginoon. At kung sinusunod po natin yan, mas lalo po tayo mga kapatid, nagkakaroon ng pagbabago at pagpapala sa ating mga buhay. Kaya ano po ang Damascus experience natin sa ating buhay? Lahat po tayo, alam ko, nakaranas ng mga experiences bago tayo po nakakilala at tuluyang naglingkod sa ating Panginoon. Ano? Ano po ang Damascus experience natin sa buhay? Kanya-kanya po tayo, mga minamahal. Okay? Masarap balikan po yun, mga kapatid. Now, sa paglilingkod ni Paul, mayroong pong dalawang taong ginamit. Okay? There are two persons who touched Saul's life or Paul's life. Sino po yon, mga kapatid? Number one is si Ananias. Verse 10 ng book of Acts chapter 9, Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias. And to him the Lord said in a vision, Ananias, and he said, Here I am, Lord. So the Lord said to him, Arise and go to the street called Straight. Oh, sabi ko, ano binabasa ko? Grabe naman. Pati yung daan, mga kapatid, ang tawag ay straight. Grabe. Nandoon kasi si Pablo eh. And inquired at the house of Judas for one called Saul at Tarsus, for behold, he is praying. Kaya nung po sa Damasco, mayroon pong isang alagad na ang pangalan ay Ananias sa Tagalog. Tinawag siya ng Panginoon, Ananias, Ananias, puntahan mo ang isang tao sa kalyang tinatawag na tuwid. Parapakan po natin ang Panginoon. Pati yung kalye, mga kapatid, na pinagdalan kay Apostle Pablo, ang tawag ay tuwid. Sapagkat nandoon na talaga yung proseso, hallelujah, na nangyayari kay Pablo upang siya ay gamitin ng ating Panginoon. Mga minamahal, hindi ko na pinahaba po yan, pero alam niyo po kung ano ang nangyayari? Ang sagot dyan ni Ananias ay sabi niya, Panginoon, marami po akong nababalitaan tungkol sa taong ito, masama po ang taong ito. Malupit ang taong ito. Naparito siya sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan galing sa puno ng mga Hudyo, punong pari ng mga Hudyo, upang takpin ang lahat ng tumatawag sa pangalan mo, Panginoon. Gusto niyang patayin, ipakulong ang mga Kristiyano. Alam po ninyo ang sagot ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa kanya, Ananias, pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko. Look at the words of Jesus. Verse 15, hindi ko na po yan nilagay dyan. But if you have your Bible, you can read that in verse 15. Pumunta ka roon, sabi niya, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Grabe po pala talaga kasi ang mission ni Pablo, mga kapatid. Kaya hindi madali ang pagkatawag kay Apostol Pablo. God instructed Ananias to meet Saul at the house of Judas on a street called Straight.
Napakaliwanag. Hallelujah. Straight daw po. Talagang itutuwid na ng Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, si Ananias po talaga ay masunurin. Sapagkat ang sabi ng Bible, Ananias obeyed the instructions he had received in the vision and made his way to Judas' house on Straight Street. At biglang pinanalangin ni Ananias si Apostol Pablo at gumaling at nakakita si Apostol Pablo. Mga kapatid, sino din po ang Ananias sa ating mga buhay? Sino rin po? Meron din po bang mga taong ginagamit sa atin upang patuloy tayo makapaglingkod at gamitin ng Panginoon? Pasalamatan po natin ang Diyos. And sabi ng Bible, after Saul's sight had been restored, he was baptized. Kasi Apostol Pablo, mga kapatid, na bautismuhan po yan. Hallelujah. Kaya kung makikita natin, napakalaga po ang baptism. Kaya ang repentance, baptism in the name of Jesus Christ, at yung infilling of the Holy Ghost are common to the records of conversion passed down to us in the book of Acts. Kaya po mga kapatid, ang baptism, hindi po natin yan tinatanggal as one of the major doctrines of the church. Sapagkat kung tatanggalin po natin yan sa istorya ng church sa Biblia, magkakamali na po tayo. Dapat sumunod po tayo doon po sa iglesia na kung saan ang pundasyon ay si Kristo. So another person who touched Paul's early Christian life was a man we know best by his nickname, Barnabas. Okay, siya po yun. Alam po ninyo, ang pangalang Barnabas ay may magandang kalugan. It means son of consolation or encouragement. Wow. Napakaganda po mga kapatid ang kahulugan nito. Isang taong nagbibigay ng encouragement sa iba. In the book of Acts chapter 9:26, mga kapatid, up to the following verses, when he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him. Sino po yon? Si Pablo na po yon. Not believing that he really was a disciple. Hindi pa rin po naniwala. Alam po ninyo mga kapatid, maraming hindi naniwala kay Pablo nung siya'y makakilala sa Panginoon. Kaya yan din po ang nangyayari sa atin. Pag tayo po ay masamang tao, kahit nakakilala na tayo sa Panginoon, yung mga tao ay nakatingin talaga sa atin. At siyempre, may impression pa rin sila na hindi tayo totoo. Kaya nga yung pamumuhay ay mahalaga sapagkat yan ay nagbabago ng kanilang paningin sa atin. But Barnabas took him and brought him to the apostles. So, si Barnabas po mga kapatid, ang siyang tumulong kay Pablo. Ayaw ng kongregasyon Ayaw yung mga mananampalataya. Pero nandyan si Barnabas para tulungan si Pablo. Si Barnabas nagsabi kay Pablo, ako magdadala sa iyo. Ipapakilala kita. So he told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him. And how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. Kaya po pagkatapos ni Ananias mga kapatid, na matulungan si Pablo para makakita, nag-preach agad mga kapatid doon si Pablo. At iyon ang ipinapatotoo ni Barnabas na sinasabi, hindi niyo alam na si Pablo ay nangaral na ng kaligtasan na bigay ng Panginoong Jesucristo. Kaya napakahalaga po mga kapatid, hallelujah, ang mga taong ginagamit din sa ating mga buhay. Kung papaano din mga kapatid, si Barnabas, mga minamahal, ay naging instrumento para si Saul ay patuloy na matanggap ng mga mananampalataya sa Jerusalem. Nawa tayo rin ay gamitin ng Panginoon sa anumang pamamaraan para sa ating pong kapwa mananampalataya na minsan mga kapatid ay nag-a-adjust pa rin sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Kaya nga, makikita po natin dito ang ginawa ni Barnabas. Barnabas took Paul with him to see the apostles, the leaders of the Jerusalem church. In front of the apostles, Barnabas told Paul's story.
Siya mismo ang nagsabi, hindi po si Pablo ang nagpatotoo, kundi si Barnabas. Barnabas used his own credibility to gain acceptance for Paul into the Jerusalem church. Si Barnabas po, mga kapatid, ang nagsabi na tanggapin nyo ito dahil binago na ito ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. So through the help of Barnabas, Paul soon was proclaiming boldly that Jesus was the Christ. Mas lalo pong tumatag ang pananampalataya ni Apostol Pablo dahil po sa tulong ni Barnabas. Hallelujah. Kaya pasalamatan din natin ang mga taong nagbibigay encouragement sa ating mga buhay. Ang mga pastors and workers, ang officers ng church. Hallelujah. Pasalamatan natin po sila. Sapagkat sila po ay katulad ni Barnabas para kay Apostol Pablo. Hallelujah! What about Paul's ministry? Kumustahin po natin? Nung ginamit na po siya ng Panginoon, mga kapatid, sabi ng Bible, Paul became one of the most powerful spokesmen for Jesus Christ the world has ever known. Di ba, Pablo? Kilala na. Spreading the message of the risen Christ became his passion. Hallelujah. Para sa kanya, great calling ito sa Paul testified to our schoolmates, diba? Sa ating katrabaho. Hallelujah. Mahalaga po yun. Number 2 is, Paul testified his conversion. Kumusta tayo? Pinapatotoo po ba natin kung paano tayo nakakilala sa Panginoon? Or pagkasama natin yung mga barkada natin, parang baliwala na? Mga kapatid, conversion is very important. Ipatotoo din natin. Sabihin din po natin kung ano ang naranasan natin sa Panginoon. We who were once sinners become saints, sabi nga ng Bible. Kaya sabi ni Paul, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Kaya mayroon po talagang pagpapago. Hallelujah. Another ministry, he offered his life to Christ. Grabe. Hindi niya po in-offer ang kanyang buhay sa mga tao. Si Kristo po ang gumawa niyan. In-offer ni Pablo ang kanyang buhay kay Kristo. Galatians 2:20, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. E napakalalim po, mga kapatid, ng pag-ibig ni Pablo kay Kristo dahil nga po sa kanyang experience doon sa daan ng Damasco. Hallelujah. Kaya kung makikita po natin, mahalaga po ang tatlong bagay na ito. Sharing the words of God, testifying the goodness of God, and offering our lives to Jesus. Glory to God. Ulitin ko, sabi ng Bible, sabi ni Paul, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Kaya makikita natin yung lalim ng pag-ibig ni Pablo sa Panginoon. Hindi na ako, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Hallelujah. Now, one does not become a Christian by attending a church service. One is not a Christian because he lives in a Christian culture. A person must be born again to become a true Christian. He must be baptized by water and spirit. He must be converted and continue serving the Lord Jesus Christ. And in my conclusion, like Paul, we should not forget our Damascus Road experience that will always remind us of God's grace and mercy.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, nawa, nakita po natin ang kahalagahan ng pagtawag po ng Panginoon sa ating buhay. Isa rin po ito sa istorya ng unang iglesia. To God be the highest glory.